Ang the biggest poverty porn star sa balat ng history ng Pilipinas. The biggest groomer, mga kahombre ko. The biggest clown. The clowns of all clowns. The legendary clowns, mga kahombre ko. Kalingap! Rab! Team Kalinga! Palakpakan ang mga putang inangyan! San Pablo'y? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Rab Bonnie James Matubang o mas kilalang si Kalingap Rab ay isang Filipino vlogger at philanthropist na nakilala Oh, wait lang, may ads. sa kanyang gawaing kawang-gawa, particularly sa Bicol region. Meron itong Anyway, sa Bicol talaga, ang Kalingap, marami po silang talagang natulungan dyan. Kasi ang content po noon ng Kalingap ay ano siya, kumbaga, pagtulong po talaga. Hanggang ngayon naman, pagtulong, kaya nga lang, ngayon, nahaluan po ng tinatawag nilang tandem. Dinidinay naman nilang love team, pero ang tingin ko pa rin doon, love team talaga no? Tandem na love team pa. Diba? So, i-deny nyo man yan, sa paningin po ng mga Pilipino, love team pa rin po ang tawag dyan. Okay? Pero dyan sa Bicol po, totoo naman na sila ay maraming dyan, natulungan. Okay? Na mga nangangailangan. Lalong-lalo na, no? Noong hindi pa talaga kilala si Kalingap Rab. Sumasama-sama pa lang sa tatay. No? Ang Kalingap talaga, marami pong natulungan, umiikot-ikot. Kasi noon pagtulong po sila noon. Hanggang ngayon naman. Kaya nga lang, nahaluan na po ng love team. Okay? Pero may pera pa rin involved. O, tuloy natin. 295,000 followers sa TikTok, 3.5M subs sa YouTube, almost 5 million followers sa Facebook. Nagsimula ito bilang isang reactionist, kung saan nagre-react ito sa iba't ibang mga content ni Val Santos Matubang. So siya pala noon ay, ngayon ko lang nalaman to, no? Oo, na si pala, Kalingap Rab ay reactor din pala noon. Okay? Kala ko yung mga bago lang ngayon. Si Kalingap Rab din pala. O, tuloy natin. Panya yan, mga kahombre ko. Ayos pala So, solid, man. Tapos gwapo din siya. So, talagang makakakuha to. Hindi, mas gwapo pa rin si Bawaw. Makapoke. Hindi, joke lang. Kung kilala niyo si Bawaw, ayun, maintindihan niyo yung sinasabi ko. Malulupit at madaming mga viewers kasi mukhang magaling din siya, no? Sino mas gwapo sa ating dalawa? Ayan, papalag ka ngayon! Sinong gwapo? Gulat ako dun Sinong gwapo? Si Nico David! Oh, si Kalingap Rab. Wow! Hello guys, welcome to this channel. So sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako po palang panganay anak ni Kuya Val Santos Matubang. Yan pala yung mukha niya nung maliit pa, no? Okay. At sinabihan nila ako na gumawa ng content para may upload sa channel na ito. Para makatulong na rin ako to make this channel alive and more active. So my mom and my dad told me to make a reaction video about sa mga na-upload ng aking Tita Jen GC, shout out. sa kanyang main channel. Bakit nga ba natin kinokontent si Kalingap Rab? Merong isang netizen na nag-chat kay MG ukol sa modus daw di umano na ginagawa ni Kalingap Rab. Get ready! Baka Anong klaseng modus yan? consider nyo i-content, Boss MG, yung content creator na Kalingap Rab na may Anyway, yung mga nagko-comment dyan, yun yung siguro, nila yun, opinion, reaction, patungkol sa ang Kalingap kasi nag-e-evolve 'di ba? Pero depende kung sa paningin ng tao ay tama, pwedeng mali. Depende 'yun. Kasi ang Kalingap talaga, pag sinabi mong Kalingap, more on pagtulong sila. Pero ito'y opinion ko lang pero nung nag-evolve po sila, pagtulong pa rin naman. Pero karamihan sa mga tinutulungan po ngayon ni Kalingap Rab ay yung mga magaganda.
Which is unfair sa iba, sabi nung mga ano dyan, mga nagko-comment. No? Kasi ang tanong po nila, bakit po puro magaganda yung tinutulungan? May karapat dapat naman tulungan na yung nangangailangan talaga. Kasi imposible naman na puro lang maganda yung nandoon sa kanyang channel, no? And then, yun na nga, nagkakaroon pa ng ng love team. Pero yung love team na yun, sa explanation naman ni Kalinga Prab, nakakatulong din po yun sa kanilang pag-aaral. No? Kasi, doon din, kumbaga, yung kinikita doon, ay binibigay din naman, or kumbaga, halimbawa, yung 30%, o ibibigay doon sa artista. O, parang ganun po yung nangyayari. Pero ang tanong po dito ng karamihan, tama po ba itong ginagawa ng Kalingap? So, tuloy po natin. EM followers. Yung content nila tutulungan mga magagandang dalaga pagkatapos ibubugaw, ilalove team sa mga kagrupo nila ng sapilitan. Teka lang, sapilitan? Sapilitan nga ba? Kung pagdating naman sa sapilitan, wala akong idea pagdating dyan kung talaga bang totoo yan o hindi. Pero ang napansin ko lang po, halos karamihan ng tinutulungan ng Kalingap na mga magaganda, nagkakaroon po talaga ng love team. Okay? Siguro kung titingnan natin kung nasa tamang edad naman sila, kung ako po yung tatanungin, pwede siguro yun. Kung nasa tamang edad na sila. Or 18 pataas, ganun, siguro pwede yun. Pero kung minor de edad naman, ako'y po talaga sasabihin kong ako'y kukontra dyan. Pero iwan ko lang kung nagkaroon ba ng ganun sa Kalingap na minor de edad tinandim doon. Yung solid Kalingap dyan na meron po ba? Wala. Press 1 kung meron, press 2 kung wala. Kasi ako'y nagtatanong lang naman. Eto'y para sa akin, sabi ko nga, pag merong minor de edad na nandyan, tapos nilab team pa, para sa akin, hindi po talaga yun. Hindi po talaga magandang tingnan. Kahit pasabihin natin hindi sapilitan, basta minor de edad ang pinag-uusapan, ito'y para sa akin lang Kanya-kanya naman tayo ng opinion. Pilit sila ng mga negative comments kaya hindi halata yung modus nila. Okay, sige. So, sabi ko, sige nga, subukan natin, tingnan natin, mga kahombre ko, Go! Tumigil ito sa pag-reaction video niya at nagsimula. Explain ko lang din, para sa akin, ang pag-video sa charity, pwede naman, pwede rin hindi. Ngayon, para sa akin, kung sarili mong pera talaga yung ginagamit sa pagtulong, kahit hindi mo na i-video. Pero kung pera ng sponsor po, kailangan mo talagang i-video yan. Bakit? Hahanapin po sa iyo yan pag hindi naka-video. Baka mamaya sabihin, ginastos mo na kasi wala ka namang video. O, diba? Kaya nga naturingan charity vlogger Diba? So, yun explain. Wala akong pake dyan wala akong kinakampihan dyan. Ang akin lang, kung ano yung gusto kong sabihin dito. Itong mag-upload noon ng una niyang vlog na Meron si May Chris. So, may minor de edad. Silang tinandem. Okay? Sa bagay, sa TV, nangyayari din yan. Pero kasi dapat 18 talaga. Yun yung problema pag nag-viral yung mga minor, tinatandem ng mga ganyan, baka mapansin ng gobyerno yan, di ba? Maimbestigahan ka pa, so magiging tagilid ka dyan kung ganun. Kasi kung minor talaga, mahirap. Mas maganda na lang, ito yung suggestion ko lang naman, mas maganda na lang na siguro, yung minor, pwede mo namang i-content yun i-vlog, tulungan mo. Okay? Pero i-blurred mo na lang yung mukha. Kasi minor de edad pa po Diba? Kasi kahit ako... Sana ba yun? Kasi kahit ako po, kung anak ko po yun, kung anak ko yung tinutulungan, di po ako papayag na hindi naka-blurred yung pagmumuka. Okay? Una niyang vlog na nag-resign ito bilang isang animator upang tulungan ang ama na tumulong sa mga mahihirap. Sabi ko sa inyo Ngayon, pagbibigyan ko kayo, let's do real talk. Kung gusto mong tumaas
ang iyong followers na napakadali. Poverty porn is the key, mga kahombre ko. Yung tipong walang-wala namang mawawala sa'yo. Yung tipong tutulong ka lang. Kaya nga po, Inday Israel, kaya nga po yung ibang mga show sa TV, natatanggalan ng prangkisa yung iba dahil pati minor de edad, 'di ba? Sinasalang nila doon sa mga ganong eksena. 'Di ba? Kaya yung iba diyan natatanggalan po talaga ng prangkisa. Ang puno ng merong camera, tapos putrages, bukas 1 million followers ka na. Grabe. Sino bang linoko mo dyan, MG? Wala namang masama kung ano yung diskarte nila. Wala namang masama. Pero yung pangit lang diyan, ang ilagtim talaga yung minor de edad. Napapalibutan ka na ng mga nanlilimos ng GCash. May basbas ang magulang. Panoorin ang interview sa magulang. Ewan ko, sa magulang okay lang. Okay? Pero kasi sa batas natin, ang tanong, okay ba pagdating sa batas? Kasi ganito po yan kapag ikaw ay pupunta sa, example ko na lang, rapid tulpo in action, minor de edad ka, isasalang ka nila sa camera, di papakita yung mukha mo, kasi minor de edad ka pa. Gagawin nila, tatakpan nila yung mukha mo. Yun, minor de edad, kasi protection yun, ng batang yun. Diba? Kasi minor de edad pa po. Ganun yun, kahit pa sabihin nating aprobado ng magulang. Tingnan nyo nga itong si Jiggy Barra. Jiggy Barra, aprobado ng magulang. Ha? Nag-girlfriend itong si Jiggy Barra ng minor de edad. Aprobado ng magulang yung pagsasama nila. Pero ang tanong, aprobado ba ng gobyerno? Bawal po sa gobyerno yan. Diba? Tama yung ginawa. Kahit aprobado ng magulang, pinuntahan ng pulis sa bahay. Pasalamat, hindi sila inabutan doon. Yung babae hindi inabutan, kundi yari talaga si Jiggy Barra, kaso talaga. Oh, ganun po yun. Intindihin po natin, wag po yung feelings lang ng magulang. Kung ano po yung nasa batas, yun po yung tingnan natin. Sa comment section mo. Yun lang yon, ha? That's it. Tulad ng ama nitong vlogger, sinunda ni Rab ang yapak Si Kuya Bal, galit na galit kay Makagago. Nakita ko yung mga post sa Facebook. ng tatay niya. Kung saan nagsimula na rin tong gumawa ng Diyos ko, 250 pabahay, scholar, saan ka pa? Yes, sa pabahay, wala nang tatalo sa Kalingap pagdating sa pabahay. Okay? Hindi naman issue yung pabahay dito eh. Yung nagiging issue lang dito, yung pag-i-evolve po ng kanilang ng content. Lalong-lalo na po kay Kalingap Rab. content ukol sa pagtulong sa publiko. Dapat dito mga kahombre ko, may napakalaking estatwa tong mga to. Like, sobrang Diyan yata naasar si Kuya Bal eh. Magpapagawa ng estatwa. Ang bihira naman grabe! Ang tindi po nilang tumulong. Mm. Pero ang tanong, magkano ba balik sa kanila nito? Di ba? Magkano yung binabayad sa'yo? Eto po ang mga content nyo. Ginagamit niya po kung sino-sinong mga mahihirap na mukha dito, no? Natulong naman talaga. Pero mukhang mas matindi po ang balik dito, mga kahombre ko, kasi ang tataas ng views, oh. Kung ang binigay niya 10,000, ang balik sa kanya 40,000. Ano yan? Ano mas sabi niyo, mga kahombre ko? Well, para sa akin, no choice na siya eh. No, ito para sa akin, no choice na siya kasi pag hindi naman niya binlag, hahanapin ng may sponsor yung pera niya. Ganon yun. So, pagdating naman dito kay Kuya Bal, ang tanong niya kay Makagago, ikaw, may natulungan ka na ba? Para naman sa akin, ang sagot ko dyan, ang pagtulong kasi hindi naman kailangang i-video talaga kung sarili mong pera. Hindi mo na kailangang i-video, ipagsigawan, na ito, tumutulong ako, ito yung ginagawa ko, binibidyo ko. Kung sarili mong pera, kahit di mo na i-video yan. Pero kung hindi mo sariling pera yan, i-video mo talaga. Baka mapahama ka pa dyan at mapagbintangan pa. Diba? Why would anyone... Kasi ako, kung halimbawa, sa akin ngayon, maglalakad ako dyan sa daan, may nanghingi sa akin na 5 piso,
Ibibideo ko pa ba yun? Sarili ko ng pera yun eh. Pero kung may nagpadala sa akin ng 100 piso, pinapabigay sa taong yan, ibideo ko talaga. Para malaman din nung nagbigay na nakarating yung tulong. Diba? Pay you that much. Okay? Why? Tama, di ba? Nasa tamang daan ka, di ba? Yun nga lang, matindi po ang kahihiyan ng mga Ang magulang lang ng bini ang may karapatang magreklamo. Pagdating naman po sa usaping J. Guevara, yung sinasabi ko kanina, wala pong karapatan yung magulang. Kasi yung anak niya na minor, binigay doon kay J. Guevara. Ginawa ko lang example si J. Guevara. Binigay niya. Yung magulang pa nga dapat pa makasuhan kasi pabaya. Diba? Pabaya. So yung magulang po, pag ganyan, binigay mo yung anak mo doon, tapos pinaasawa mo sa medyo gurang na, may pananagutan din po yung magulang. tinutulungan niya, mga kahombre ko. Matindi po ang kahihiyan kasi habang buhay na yan nakapaskil dito. Plus, most probably, yung iba sa pamilya nitong mga tinutulungan niya, no, ay hindi sang-ayon dito. Kasi kahihiyan din to sa isang banda, mga kahombre ko, ha. Itong mga ganito. So, we need to be careful, lalo na pag bata yung tinutulungan mo, hindi ka sure kung okay lang yan sa mga pamilya nila. Hindi ka sure. Hindi rin tumagal, nag-upgrade ang content ni Rob kung saan naisipan na nitong bumuo ng grupo niyang Team Kalinga. Kabilang din sa kanilang mga content di umano ang pagtulong sa iba't ibang mga menor de edad at ibubugaw nila ito sa kanilang mga miyembro ng grupo na higit mas mataas pa ang edad. Dahil dito, naisipan namin pumunta sa Reddit. Yun nga yung nakakapagtaka, no? Kasi lahat po ng natutulungan ng Team Kalingap, ng channel na nanggaling sa channel ni Kalingap Rob, puro magaganda. Wala namang masama doon, okay lang yun. Ang tanong, bakit puro magaganda? Okay? Dalawa yan eh. Kung sa side naman ng ng may-ari ng channel, ito kasi yung content ko talaga. Ito talaga. Dito ako nagpo-focus. Pwede yun. Sa kabila naman, may mga nagtatanong, bakit ganun? Hindi dapat ganun. Dapat yung tulungan din yung mga pangit. Ay, wala namang problema. Si Kuya Bal naman yung gumagawa pagdating sa mga pangit. Hindi, real talk lang tayo dito Pagdating sa mga pangit, at least balance siguro, ano? Pero pagdating sa channel ni Kalingap Rob, siguro maraming na medyo nabubuisit. Kasi bakit puro magaganda? Tapos pagkatapos matulungan, magkakaroon na ng love team. Pero sabi naman ni Kuya Bal, hindi naman love team yung tawag dyan, tandem. Pero kung ako po yung tatanungin, love team pa rin po. Kasi may ligawan po na nangyayari sa isang content. Okay? Oo, maganda. Maganda yun kasi kahit papaano, nakakatulong sa pag-aaral nila. 'Di ba? Nakakatulong sa pag-aaral nila. Yun. Ang issue dito, puro magaganda ang tinutulungan. Yun lang. Ang aming kaibigan na Reddit Walang tayo, MG. upang malaman kung ang mga tao doon ay may nasasabi sa kanya. Basahin natin, mga kahombre ko. Sa mga hindi nakakaalam, ang Reddit ay isang social media website na very friendly kay MG. Sino bang linoko mo dyan, MG? Kung saan, dito madalas nagkakaroon ng balitaan at talakayan sa iba't ibang mga isyong nangyayari. Totoo ang mga tao dito. Ano tong Reddit? Di ko pa napasok to Parang Facebook din yata ito. At malawak mag-isip. Real talk yan, mga kahombre ko. Lupet, tol! Merong mga naging sari-saring post ukol kay Kalingap Rob, mga kahombre ko. Kung saan ay sinasabi nilang isa tong content creator na hindi gumagawa ng mga kaaya-ayang content. First post about 2 years ago. Ano ang mga naisip nyo kay Kalingap Rob? Wala lang, lagi silang pinapanood ng tita ko kasi. Tapos may nakita lang akong red flag kasi pinepair nila ang isang 30 years old na lalaki sa isang 17-year-old na babae. Iniisip Ganun. May nangyari bang ganun? Meron ba? Ewan ko lang kasi pag-comment kasi minsan totoo, minsan hindi, no? Pero ang tanong ko, kasi marami namang kalingap dyan, totoo po ba na nangyari yun? Na merong 30 years old, tapos pinari sa sa 17? Meron po bang ganun? ko lang kung ano ang
Kasi ang layo eh. Dapat nga 18 na yun. Pwede pa siguro. Pero kung 17 po talaga, medyo pangit nga talagang tingnan. iniisip ng mga tao tungkol Hmm. sa kanila. Enabler ng mga groomer yan. Yung mga tinutulungan Oh, ang sabi ni Ma'am Celestine Amor, meron. Sabi ni Christina Banatin, wala pong nangyari. Kasi, siguro, kasi 2 years ago pa po ito eh. Tinkerbell, shout out sa'yo. 2 years ago pa po nangyari. Oh. So, matagal na. Siguro year, ano yun? 2023? Or 2022, ganun. nila nilalove team sa mga kapwa YouTuber at mas maganda ex niya. Yan din napansin ko, ang hilig nilang ipares yung mga tinutulungan nilang teenager sa sariling staff sa mukhang 30 anyos pataas na. So, ewan ko lang mga kahombre ko, this is very sad, no? If may halong manyakan pala to, if totoo nga ito. Tama? Kailan tol? Kailan ko ginawa yun? Ito, ginagawa ko na ngayon. Hindi Kalingap Rab, Tots, pinakakupal na charity vlogger na napanood ko sa buong buhay ko. Manggagamit ng mga minors na tinutulungan niya sa Cam Norte at sa ibang probinsya. Partida, may asawa at anak pa yung vlogger na yan. Tapos hindi nila tinitigil ang pagpapalove team sa mga tinutulungan nila with Kalingap team members na hindi mapagkakatiwalaan ang itsura gaya ng boss nila. Uy, Mga ipokrito. kadiri ang kupal na yan, poverty porn, plus mga... So, may babasahin po tayo dito. May babasahin po tayo dito. Ang sabi dito, fan ako ng Nick Chris sa una. Pero nung malaman ko edad ni boy versus sa edad ni girl, medyo napataas ang kilay. So siguro naman, ako ay magbibigay lang ng advice sa Team Kalingap. Siguro, wag na siguro yung mga minor de edad partner sa mga matataas na yung edad. Kasi pangit po talagang tingnan, sa totoo lang. Oo, masaya po na manood ng love team, nakakawala ng stress, lalo na sa mga OFW natin sa ibang bansa. Pero, ang edad kasi, dapat siguro, kaunti lang naman yung yung taas, di ba? Oo. Hindi naman yung sobrang pagpalagay natin, 30 yung lalaki, 17 lang yung babae, minor de edad pa. So, pangit po sa mata ng mga tao. Okay, ako, wala akong problema sa love team. Agree po ako dyan. Maganda nga na may ganung programa di ba? Pero yung edad kasi, yung dapat natin tingnan, kung ito ba ay maganda sa paningin ng mga tao o hindi. So, yun na lang siguro yung ko dyan. may itsura tinutulungan para mamanipulate. Di ako magtataka. May Chris po, 32 and 15. Ha? 15 years old! Years old, totoo ba? Pin ko. Yun lang, medyo sablay yun. Medyo sablay kung 32 na yung lalaki. Tapos 15 pa yung babae. Hindi po maganda. Ha? Sana po ibaguhin yun. Kasi pag masilip po yan ng ating gobyerno, ay baka maimbitahan pa kayo dyan. So, mas maganda na okay na yung 18 eh. Pwede na yun. 18 pataas. Kung may makita nga si Kuya Bal na 8 years old na babae, 85 years old na lalaki, pwede silang itandem. Pero yung mga minor de edad, mahirap yun. Ewan ko lang kung anong tingin ng batas dyan. If may nabembang na yan off-cam na minanipula nila. Poverty porn! Tsaka parang ang yabang niya dyan sa lugar As long as nagkakaroon po ng ligawan sa isang content, kahit maganda po yung ginagawa nila dyan, basta minor de edad ka at nagkakaroon ng ligawan, diba? Alam nyo naman, marami tayo mga kabataan ngayon na nanonood ng YouTube, Facebook. Pag mapanood yan ng mga kabataan, ay okay lang pala. Magpaligaw na ako ngayon kahit 10 years old pa lang ako. Ano kasi sila kumbaga, siyempre, supporter sila, inspired sila. Posible na gayahin po nila yung isang influencer, di ba? nila. From what I can see so far, he is self-righteous kasi nga kaya niyang magpagawa ng bahay, etc. Tapos nung humina sila sa poverty porn, nag-try silang mag-pair ng mga minor sa mga team Kalingap. Kadiri lang, posible na may nangyayaring ibang activities dyan off-cam. A wolf in sheep's clothing. Kalingap Rab, poverty porn YouTuber. A groomer and pedo also? Been seeing his videos kasi yung nanay at tatay ko yung laging Hindi. Sa pagdating naman sa mga supporter po, wala namang problema kung manunood kayo hindi. 'Di ba?
Walang problema dyan. Kasi choice niyo po yan eh. Hindi naman kayo pwedeng pilitin dyan, huwag kang manunood. Wala, choice niyo pa rin po. Bahala po kayo kung gusto nyong panoorin o hindi. Nasa sa inyo po yan. Pero kung papanoorin nyo, eh di okay. Kung hindi, nasa sa inyo na po yan. YouTube nila. And boy, he is very cringy and sort of my groomer pedo vibes yung contents nila. Sa mga tinutulungan nilang Kalingap Angels ba yon? Anyone knows anything about him and his team? May chika ba sa kanila? Oh my God, pinapanood to ng nanay ko. Wala akong tea about him pero nakaka-cringe yung sinusubukan nila na may love team. May love team between... Alam nyo po, chill lang po kayo sa content ni Makagago. Ano lang talaga yan. Ganyan lang po yan magbigay ng reaksyon. Oo. Huwag po kayong matitikon dyan. Eh baka mamaya lalo kayong... di ba? Manggigil. So, relax lang. Sa tinutulungan nila na mostly minors tsaka sa mga staff nila na halos lahat pushing 30 na. Pero mas lalong icky yung tatay niya. Halos lahat ng babae na tinutulungan nung tinatanong kung may boyfriend ba, kung gusto bang jowain yung isa nilang sponsor na OFW, very matandang manyakis vibe. Not to mention yung poverty porn, pero medyo conflicted ako about that kasi legit naman na tinutulungan nila yung mga binablog nila. Pero pinagkakakitaan din nila yan for sure. Yes, definitely. Well, it's normal kung vlogger ka talaga. Papasok at papasok yung revenue sa'yo. Normal yun. Ako ba, magcha-charity ako. Normal lang na on ko yung monetization ko. Okay lang yun. Basta, yung kita mo sa YouTube, at least kahit papaano, bumabawas ka dun para pantulong mo rin. Ang masama dun, asa ka lang sa sponsor. Tapos hindi ka kumukuha ng pan-share doon sa tinutulungan mo. Inaako mo lahat ang 100%. Nagcha-charity ka, ganito. Bigyan ko kayo ng example sa isang masamang charity vlogger. Oh, nagcha-charity ka. Tapos, ang ginawa mo, nung sumahod ka sa YouTube, sinulo mo. Hindi ka namigay, hindi ka nagbigay ng tulong. Nag-antay ka lang ng sponsor. Puro kay sponsor, mukha ka ng sponsor. Oh, may ganon charity vlogger eh. Diba? May ganon. Pero kung ikaw naman ay nagbabawas din doon ng ilang porsyento para pantulong, wala akong nakikita masama dyan. Pa lang sa YouTube, panalo na yan, mga kahombre ko. Ang dami kong nasabi kasi ayaw ng nanay ko na nagko-comment ako tungkol sa kanila. Kala ko ako lang yung nawirduhan dito, poverty porn, ang taas ng views. Malamang, laki ng kita nito. Totoo yan. Totoo naman yun. Tapos yung clickbait nila ng mga minor sa videos kadire. Kung ang mga puti may white savior complex, ito parang ganun. My God, mga kahombre ko, sagad to! Kalinga Trab, let's mass report these pedo guys. Hello all, recently ko lang nalaman itong YouTube channel na ito dahil sa mga tita-tita ko na napupuyat kakanood dito. Even with just few videos na napapanood ko kahit pahapyaw lang, you can already tell na mga manyak itong mga to. Bukod sa poverty porn clickbaiting, yung mga titles ng videos nila artistahing dalaga. Hindi wag. Binabasa niya lang po yung yung komento diyan. Hindi po galing sa bibig niya yan. Sa nakikita ko, binabasa niya lang po. At puros mga dalagitang babae yung featured. I went on the subreddit and Chika PH at meron na rin akong nakitang ibang post. Can we seriously do something about this? Maybe even report to the office of Senator Hontiveros? This is so alarming and concerning. Napakaraming nanonood at sinusuportahan ng maraming matatanda. Please reach out po sa mga gustong magsumbong sa office ni Sen Risa. Wow! Okay, salamat po Norman, salamat po sa iyong pakulay. Ano ng pangalan? Putol dito sa computer eh. Norman Shepherd. Ayan, salamat po sa iyong blessings or pakulay. This guy is insane, sabi niya Salamat po. At super creepy. Like yung mga title ng vlog nila, isang magandang like what the F, parang fetish ba nila yung magagandang mahirap na nasa kabundukan tapos lalandiin nila na parang hero sila or whatever. Creepy. Sobrang cringe niyan. Ginagatasan mga OFWs. Pinag-love team yung isa. Ginagatasan mga OFWs. Kung si Edna, maniniwala ko. Si Edna. Ha? Kasi bago mag-live yan si Edna, magchat-chat doon sa isang OFW na paliparan siya. Which is maling-mali yun. Ha? Kung maganda yung ginagawa ni Kuya Bal, maganda yung ginagawa ni Kalinga Prab, tapos haluan ng kapalpakan ni Edna, delikado yun. Madadamay silang dalawa. Kaya yan yung wag na wag mong gagawin, Edna, na mag-chat-chat pero paliparan ka. Hayaan mo, mag-live ka lang. Choice nila yan eh. Diba? May isyong ganun dati. Mag-chat muna. Tapos maya-maya magla-live para paliparan daw siya. Tama po ba yun? Wala akong nakikitang mali sa ginagawa ni Kuya Bal or di kaya Kalinga Prab. Kay Kalinga Prab, isa lang. Yung pag-love team sa minor.
Okay? Pero sino ba ako para pigilan sila? Choice pa rin nila yun. Di ba? Pero yung kapalpakan niya, na madadama yung dalawa eh. Yung ginagawang dalawa, yung ginagawa ng dalawa, mag-ama, madadama yun. Kasi ganyan yung ugali ni Edna. Diba? Isang katim nila, isang minor de edad na babae na na-scout nila na naglalabada lang daw at nakayapak pag pumapasok na school. Sobrang cringe ng contents kasi halatang uncomfortable si babae pero need niya sakyan mga hirit ng guy. Pero trip na trip ng tita ko at nanay ko, kilig na kilig, Diyos ko. Even after calling out na grooming ang ginagawa nila, minor yung babae. 16 ata. Then Sabi naman dito na Ritzel, babasahin po natin ha. Basahin po natin ito. Kasi may naliligaw po. Pakiusap naman po kung fans kayo dito ni Ruel of Malalag, wag niyo siya ditong idawit. Nood lang please, be sensitive tayo sa comment. Sino po ba yung nandamay dito kay Ruel of Malalag? Sorry po ha, baka may nag-comment lang talaga. Dinamay niyo po ba si Ruel of Malalag dito? Ha? Dinamay niyo po ba? Kasi hindi naman po yun yung topic natin dito. Joy Bisco, yes po, Joy Bisco. Hindi po si Ruel of Malalag yung topic natin dito ha. Okay, never po natin yung napag-usapan dito. Kasi hindi naman siya yung talagang main ano dito ni Makagago na tinatopic. Si Kalinga Prab po. Hindi po si Ruel of Malalag. the guy is 29. Napag-aral na si girl tapos ngayon kesyo worried si guy sa bagong school ni girl dahil maraming makakilala. Sobrang binakuran yung minor. Ayan po mga kahombre ko, ang ating nasagap. Kayo! Ano bang masasabi nyo dito mga kahombre ko? I-comment nyo naman dito. O dali! Pero ako, kung ako mga kahombre ko, ito lang ang mensahe ko sa Team Kalingap, no? At kay Rab ng Team Kalingap. Mga putang ina nyo kayo. Kung ako sa'yo, magpaliwanag ka sa mga tao. Kasi baka mamaya niyan, meron pa akong mahanap na iba at ispill ko yan dito, no? Kinakabahan yan, kinakabahan yan. Baka lalo lang lumala yung sitwasyon at baka meron pa mga magsalita. Hindi ka sure, baka meron magsalita, tapos magpapatula. Meron ba? Okay, wag lang po nating idama yung iba na wala naman po sa topic. Okay? Para wag po kayong mag-away-away dyan sa comment. Ay, na ganito yung nangyari, ganyan yung nangyari. Baka mapunta sa pangit yung karera mo. So for me, Kalingap Rob, kung ako sa'yo, itry mong magpaliwanag after ng video na to sa tao kung ano ba talaga ang totoo. Well, agree ako dun. Agree ako dun kay Makagago sa sinabi niya na yun tungkol sa pagpapaliwanag. Wala naman siyang dapat ipaliwanag na iba pa. Explain niya lang kung bakit merong minor de edad na nandoon at yung lalaki medyo may edad na. Yun lang, para maliwanag po sa lahat. Hindi, because I'm curious too. Ang importante, huwag ka nang magsalita at mag-sorry ka na lang. Tingnan natin. Nasa gitna lang naman tayo, ha? Napaka-bias mo sa akin. Tingnan natin kung ano ang mas matimbang. Yung sinasabi ng mga tao sa Reddit o yung magiging sagot ni Rob, ni Rap. Kalinga. Walang fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. Ay, ito kasi yung ano dito. Ito kasi yung comment ni Kuya Bal. Tingnan natin Meron kasi dito nawala. Wait lang, nawala. Ay, nako, putsi talaga, no? So, ito, sana ba yun? Bibigyan daw ako ni Mark Jason alias Makagago ng 3 million buwan-buwan. Wag na raw ako mag-vlog. Ito, sa nakikita ko mga post ni Kuya Bal dito, medyo ano siya, napipikon siya dito kay Makagago. Alam mo, Kuya Bal, advice ko lang sa'yo, huwag kang masyado mapipikon. Dapat pagdating dito sa balat ng social media, sports ka lang din. Diba? Hindi naman kasi pwede na walang makikialam sa'yo. Meron at meron yan kasi ano to social media ito. No? So, kailangan lang, yung mga ganyang banat, para sa akin, okay lang yan Diba? Wala namang masama dyan. Mas ano pa nga, pinapasikat ka pa or kung siya naman yung sikat or hindi sikat, mas pinapasikat pa siya. Ganun lang yun, bawi-bawi lang yun. Diba?
Ang masama lang dito, yung below the belt na. Sa nakikita ko, wala naman eh. Yun lang siguro yung mga binabasa ni Makagago doon siguro yung iba na pipikon. So anyway, yun lang naman yung aking reaction dito, no? Patungkol po sa issue na ito. Ayan, maraming salamat po sa mga sumama sa ating live ngayon. At syempre, sa mga nagpakulay dyan, ay naku, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nagpakulay sa atin. Salamat po sa inyong blessings. Ayan. Ayan, sa hindi pa naka-like dyan, mag-like, share, subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga uploads natin. O, diba? Libre po mag-like. May Facebook po tayo, may TikTok po tayo. Yan, kita-kits po tayo dyan.